Okay, so we have here Champ Carl James Martin with Boss Sir Sean Gibbons. Siyempre, narinig ko na lahat ng plano, magandang plano sa iyo for 2025 ni Sir Sean. But being now at the second rank number 2 sa WBO and IBF rank number 5, and then the plans are actually big for you. Sabi ni Sir Sean kanina, there's a possibility that you might fight Sam Goodman. And there is also a chance kung wala na talagang Sam Goodman, meron ding pagkakataon na baka ikaw ang itap to fight Naoya Inoue. So, but not to overwhelm you, Carl, no? Ano sa tingin mo ang mga opportunities na nakalatag sa'yo ngayon 2025? Ano muna yung masasabi mo dito? Marami, no? Marami pong opportunity nakalatag, lalo sa sinabi ni Sir Sean kanina. Pero tulad nga nasabi ko noon, hindi ako nagmamadali dyan kung ano yung sabihin ni boss sa akin ni Sir Sean na gawin ko, ibigay niyang laban sa akin, paghahandaan ko lahat. Pero about doon sa Inoue and Goodman, sige, sabi ko, Sir Sean, why not? Bigay mo sa akin yung laban na kung anong nakikita mong para sa akin, then ibigay mo yung opportunity na yan. Pero at this time, no, yung mga plano nga, hindi pa namin pwedeng ilabas lahat. So, nagwe-wait din ako sa kung ano sabihin ni Sir Sean sa akin. But the possibility na sinasabi ni Sir Sean is, yun nga, since itong si Inoue, syempre na-cancel na yung laban niya kay Sam Goodman, but if 2 fights na lang remaining kay Inoue sa super bantamweight and eventually mag-jump na siya into 126, babakantihin yung mga title, yun ang isang option, and marahil yung WBO or IBF ang labanan mo for a vacant title. So may preferred ka ba kung WBO or IBF? Wala namang problema kung WBO or IBF yung ibigay sa akin ni Sir Sean. Ang mahalaga, and then focus namin is maging world champion ako balang araw, and sa pamamagitan ni Sir Sean, yung tulong niya palagi, para sa atin yung mga Pilipino, makapagbigay ako ng karangalan sa bansa. Sa tingin mo ba, ngayon naiintindihan mo na siguro din yung kung paano yung strategy ni Sir Sean, how to maneuver yung career ng isang fighter, no? Yung paano yung diskarte din niya. Opo. Tingin mo ba nakatulong syempre din sa iyo yon sa career mo para 'di ba mapapunta ka sa kalagayan mo? And sabi nga ni Sir Sean kanina, hindi ka na tawag dito, candidate, hindi ka na ano yung term na ginamit niya? Hindi ka na prospect, nandyan ka na. Kung yung iba, they're still working their way to be at your position right now, pero ikaw world contender ka na talaga. Naisip mo ba na sa ganun iksing panahon, 2 beses ka palang lumalaban sa labas, and then now top contender ka na agad ng mga sanctioning bodies? Yes. Marami akong hindi alam, no, pagdating sa mga kalakaran ng boxing. Pero sa mga plano ni Sir Sean sa akin, marami akong natutunan, and then yun nga, sa mga opportunity, binigyan niya ako ng 2 laban sa Mexico, and inaantay ko na lang yung debut ko sa US. Hinihintay nating lahat yan, syempre. Syempre, gusto kong magbigay ng magandang laban para mabigyan ko ng magandang laban, maging masaya yung mga kababayan kong Pilipino na makanood sa akin, and then lagi nila akong abangan. And then dun sa pagiging top prospect ko noon, siguro noon, dito ngayon nasa world rank na tayo, number 2. Inaantay na lang natin yung sasabihin ni Sir Sean kung kailan tayo lalaban sa world title, and siguro yan. Marami akong hindi alam ngayon, alam ko na, mas nauunawaan ko na kung ano yung mga plano para sa akin ni Sir Sean, na hindi ko sasayangin kasi maraming mga taong nagsayang ng mga opportunity na gano'n. Tapos ngayon, Champ, syempre para din siguro sa kaalaman ng iba na, yung iba, marami pa din tayo nakikita na, yung mga nakalaban pa naman yan, parang hindi pa naman ganun ka-quality. Marami kang parang doubters up until now, pero siguro para din sa kapakanan nila, maintindihan nila, ano yung naidulot sa'yo nung training camp mo sa Amerika, nung pagpunta mo doon, kasi sabi mo nga kanina, no, importante, spar ka na ng mga quality sparmates sa US, unlike, although syempre maigid din naman na yung inside dito, but sabi mo nga kanina, ano ba yung mga kaibahan ng mga estilo na natutunan mo dito sa Pilipinas compared sa Amerika? Una, no, sa mga doubters or sa haters natin, wala naman akong masasabi sa kanila. Sadyang okay lang yan, normal lang yan sa isang
taong naghahangad ng pagtatagumpay sa sarili niya at marami Yes. talagang pagsubok at hahatak sa'yo pababa. So, mas magiging thrill yan kasi mas namomotivate ka sa mga sinasabi nila. And then second, sa sparring mate, quality sparring sa Amerika. Sobrang mas thankful ako sa ganun. Kasi marami akong nakaka-sparring na iba't ibang taktika ng estilo ng Sparring partner. and dami ko natutunan. Pagdating sa laban, 38 minutes, 40 minutes fight. Yeah. Sa sparring, 3 times a week. So, Wow. mas marami akong natututunan. Sparring mate ko si Carrington. Wow. And then, Si maraming... Pro Gray, parang nakita ko ganyan. Yeah. Pro Grace, former world champion. And then, ang daming ang mga world champion nakaka-sparring ko doon. At iba't ibang klaseng taktika ang ginagamit nila. So yun, ano na lang ang siguro yung maaabangan ng tao ngayon sa yung 22. Alam ko nagpahaging ka na sa post mo na ngayon 2025. And ayun, may mga article na din, may mga balita na din lalabas for Carl James Martin. Nandito yung mga kaibigan natin from the media. Ano na lang yung aabangan ng mga fans mo sa iyo ngayong 2025? Siguro yung pasabog na biglang lalaban ng World Championship. Yun. And na sana yung position ko na nasa kanila noon nandito na sa akin, and thankful ako doon kasi yung iba sinayang nila and then naibigay sa akin ni Sir Sean, kaya ayoko bigyan ng sakit ng ulo si Sir Sean at ayoko sirain yung pangalan ko sa kanya. Yun, maraming salamat Champ Carl James Martin. One thing about you, talagang all business. Yes. Walang kahit anong mga attitude or pag-iinarte. Talagang nakafocus ka lang sa goal mo. Yes, Yan, sir. pagpatuloy mo yan, champion. Be a world champion soon. Yan. Thank you po. And syempre dito, Sir Sean Gibbons. Woohoo! And Joseph. Say hi, Joseph.